Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo at sa lahat ng nakatutok at nanonood ng programang Heart to Heart sa Facebook Live ng 92.3 True FM. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Harold, 31 years old, ng Baliwag, Bulacan. Ang storyang ibabahagi ko sa inyong programa ay hindi para magbigay ng sama ng loob o manira ng kapwa. Tungkol ito sa aking nararamdaman sa isang lalaking naging karelasyon ko sa loob ng 2 taon na itago na lamang natin sa pangalang Fidel, 29 years old. Para sa akin, Kuya Poy, biyaya na maituturing na ipakilala kami ng tadhana sa isa't isa ni Fidel. Minahal ko siya at alam kong kaparehas lang din ang nararamdaman ni Fidel para sa akin. Hindi nagtagal ay ipinakilala na rin ako ni Fidel mula sa kanyang mga kaibigan hanggang sa kanyang pamilya. Grabe Kuya Poy, noong mga panahong yun, walang paglagyan ang sayang nararamdaman ko. Kinalaunan nga ay nagdesisyon na rin kaming magsama sa isang tahanan ni Fidel. Ayos naman kami ng karelasyon ko. Masaya at kontento kami sa buhay na meron kami. Ang kaso, si Fidel ay napansin kong may kakaiba sa kanyang ikinikilos. Iba yon kumpara sa normal niyang kilos na nakasanayan ko. Para bang may something na gumugulo sa kanya at ramdam ko yon dahil hindi na mapakali sa isang lugar ang live-in partner ko. Hanggang sa isang tawag ang natanggap ni Fidel. Galing ang tawag na yon mula sa kanyang katrabaho. Labis ang naging paghagulgol ng karelasyon ko ng panahon na yun at alam mong masakit yun, pero umamin na rin ang partner ko na may nangyari sa kanila ng kanyang katrabaho at ang masaklap ay nalaman kong nabuntis niya ito. Kaya nga nagdesisyon kaming mag-usap na 3, nila Fidel at ng babaeng nabuntis niya. Masakit man pero kailangan kong bitawan ang lalaking minahal ko ng totoo at tapat. Nagsorry naman sa akin, Kuya Poy, ang babaeng karelasyon ng partner ko. Kesyo sustento lang daw ay sapat na at hindi na nito kakailanganin pa si Fidel. Pero hindi ako nagpatinag sa alok ng nabuntis ni Fidel. Ako na mismo ang nagpakalayo-layo at nagparaya. To be honest, hindi ako okay nung mga panahon na yon. Halos madurog ang puso ko at ikamatay ang sakit na nararamdaman ko. Lalo pa akong nasaktan kay Fidel nang madiskubre ko sa kanya na one night stand lang pala talaga ang nangyari. Hindi na ako nakinig pa kay Fidel sa kanyang mga paliwanag, sa halip ay tuluyan ko na siyang nilayuan. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin akong kinokontak ni Fidel pero hindi na ako sumasagot sa anumang messages na nakakarating sa akin. At kung ano-ano pang mga pagpapapansin ni Fidel. Para makausad na sa nararamdaman kong sakit, alak ang ginamit kong paraan para magpatuloy sa araw-araw na pamumuhay na meron ako para kahit papaano ay mamanhid ako sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Malungkot man ang storyang ibinahagi ko sa inyong programa ay umaasa pa rin ako na sana ay makakuha pa rin ako ng payo mula sa inyong mga tagapakinig at lalo na sa iyo, Kuya Poy. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Maraming salamat. Lubos na gumagalang, Harold. Especially for you. Yan na nga mga kapatid, napakinggan natin ang kwentong ibinahagi ni Harold sa ating programa kung saan ay mas pinili niya na nga na magparaya sa naging pagkakamali nitong si Fidel at ng isang babae na kanyang katrabaho dahil alam mo, gusto ko munang palakpakan itong si Harold kahit pa nga nasasaktan ka, Harold. O ganun yun. Minsan matuto tayong magparaya na lang. Kesa ilaban pa yung mga bagay na hindi na rin naman talaga para sa atin. Kumbaga mas nilawakan mo na lang talaga yung pang-unawa mo. At kahit pa nga, ewan ko lang kung talagang parang trip-trip lang para dito kay Fidel at doon sa babaeng kanyang katrabaho na nabuntis niya,
bunga ng kanilang one night stand. Biruin nyo naman mga klaseng pag-iisip yan. Sustento na lang yung kailangan ko. Hindi ko na kailangan si Fidel. Di ganun din yun. 'Di ba? Kunin mo na lahat. Wag nang half-half, wag nang konti-konti. So ginawa mo na lamang I don't know, wag naman tayong ganyan tumingin sa pag-ibig, hayaan mo sila kasi mas makagulo ka pa nga sa desisyon nila bilang mga magulang kung sakasakali, Harold, Kaya I salute you. Alam ko masakit, alam ko mabigat, alam ko mahirap. Pero talagang kailangan gawin yung pagpaparaya na ganyan para sila man, itong si Fidel at yung babae ay magising sa katotohanan na kailangan pa rin nilang maging magpakamagulang sa kanilang magiging anak na hindi na rin naman mapipigilan pa, napapalapit na. 'Di ba? 'Yun ang mas problemahin, hindi yung relasyon na meron ka o yung relasyon na nasayang. Kaya naman, thank you Harold sa yung pag-share ng ating programa. Ang maipapayo ko na lang sa iyo, tigilan mo na yung pag-inom-inom ng alak mo. Alam ko na nasasaktan ka pero mas marami pang mga paraan para maka-move on sa ganyang klase ng pain, sa ganyang klase ng pagtataksil. Pero yung pagsira sa sarili nating katawan, hindi yan ang magiging magandang kasagutan. Dahil kumbaga mamamanhid ka lang sandali, sabi mo nga pero hindi yan ang gamot para dyan. Sana sa mga susunod na araw ay yung aral na ito ay mag-heal na rin sa'yo.